Ayun guys, nandito po tayo sa palaro ngayon dito sa amin, ulit dito sa Pilar Bataan. At ang content po natin ulit ay aalamin yung mga barel na ginagamit po ng mga shooter sa shooting competition. So ngayon po, ang palaro po dito ay PPSA. Ayan, interview po natin isang shooter. Kasama po natin si Sir. Sir, pakilala po kayo sa ating mga viewers. Attorney Jeff Miranda, Pampanga Shooters Association. Ayun, oo. Sir, shoutout. Baka gusto po akong shoutout sa mga kilala natin. Shoutout sa lahat ng mga members ng PSA. Ayun. Association. Ayan, okay po. Sir, pag-discuss naman po yung ating kasi tutulungan po natin yung mga newbie shooter na mag-select kung ano yung best gun or yung mga gun na gusto nilang gamitin pang competition. So ngayon po, example po natin yung baril niyo po, sir. Sir, pag-discuss naman po kung ano pong model. Ang ating baril ay Tanfoglio Stock 2 Extreme. Okay po. No? Ito ay merong siyang optic, red optic, no? Opo. Ito yung ginagamit nating sight, no? This is an Acro P2 optic, red dot sight. So, anong model po siya? Anong model po nung dot? Tanfoglio Stock 2 Extreme. Hindi po yung ano po, yung red dot optic. Itong red dot natin ay Acro P2 Acro by P2. Aimpoint. Okay po. Aimpoint ang bigawan niyan. Okay po. So ito nasa Production Optics Division. Okay po, ng PPSA. ng PPSA. Pag sa Pismok naman, sir? Sa Pismok, Carry Optic. Carry Optic naman po siya. Carry Optic naman siya. Okay po. Oo. So caliber 9mm po siya, caliber 9mm. 9mm po siya. Yes, oo. tama. So ano po yan, sir? From stock gun, may napalitan na po ba yung ating unit? Oo, kasi ang production kasi as is yan eh. So pagkabili mo sa gun store, pwede na kagad idala sa range. Ready for competition na. Ready for competition. Ngayon, kung gusto mo pang ipa-refine para gumanda ng konti yung trigger at saka gusto mong palagyan ng optic, option yun ng shooter. Ayun, oo. Sir, may sasuggest po ba kayo kung saan gun store po pwedeng makabili ng pesa ng ating Tanfoglio na Extreme 2? Marami tayong gun store. I would not recommend any, endorse any kasi. Kaya nga, baka maano tayo. Wala tayong, marami naman gun stores sa Manila, sa Pampanga. So, in terms of sa mga spare parts, hindi tayo magkakaproblema doon, sir. Problema, basta mayroon lang kayong magaling na gunsmith, magagawa niyo. Ayun, oo. Ayan, guys, sana natulungan po tayo ni attorney ng member po ng ating PSA. Sir, pag-i-share naman po sa ating mga viewers kung ilang years na po kayong pumuputok as Production Optic Division. Production Optic Division, nag-umpisa lang ako noong 2021, right? In the midst of the pandemic. Actually, Production Optic Light ako. Okay. Oo. Inalis na ng na-remove na po siya. So, bumalik na tayo sa Production Optics. Oo. So, bakal na lahat. Okay. Nung ano po pa, sir? Nung nasa Production Optic Light po kayo, ano pong gamit niyo, sir? CZ anong tawag doon? Yung CZ P10F. P10F. Oo. Polymer po siya, no? Bagong shooters, maganda rin yon. Oo. P10F. Accurate siya, magaan siya. I think pwede pa yata sa ano yun, sir? Sa ating Pismok, yung ating optic light. Carry optic light. Pwede pa naman sa Production Optic ng IPSC, PPSA. Kaya lang medyo agrabyado sila dahil kasi medyo malikot ang polymer. Bakal po kasi ang bakal po kasi yung Production Optic na po ngayon. Malikot ang polymer kasi. May pagkamagaan siya po sa mahirap ng konti. Ayan, Ayan, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng ating vlog interview. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Thank you very much. Ayan. Okay. Ayan po, guys. Kasama po natin yung nag-iisang living legend ng practical shooting competition. Walang iba kundi kilala natin to. Sir, pakilala na sila sa mga viewers na hindi pa po nakakilala sa atin. Hi, good afternoon. I'm Jethro Junicio po. I'm shooting production Glock. Ayan, so ang gamit niya pong baril ngayon ay hindi po classic, guys. Hindi po classic kasi karaniwan po kakilala po natin si Idol na classic po yung ginagamit niya. But for this time po ang gamit niya po ay, sir, ano po ang gamit niyo ngayon? Naka Glock 17 ako na Gen 5. Gen 5 po siya. Yes. Ayan, oo. So
sa production po sir, ano po yung pagka striker fire trigger po tawag diyan sir, ano? Yes, kailangan 3 pounds ang trigger mo. So since Glock siya, double action siya all the time, so 3 pounds siya consistent. Oo. Sir, matanong lang po, pang ilang division na po yan sa inyo? Mula nung nag-umpisa po kayo sa shooting? Actually, first time ko mag-production, no? Simula ako ng open, standard, classic, tapos ngayon production. Pero saan po kayo nagtagal sir? Saan po kayong division nagtagal? Siguro, open tsaka standard. Open saka standard. Ayan, sir, para matulungan naman po natin yung mga newbie shooter na nalilito kung anong baril po ang bilhin nila para sa kanilang shooting competition. Ano po yung may sasuggest nyo po sa ating mga aspiring shooter? Yes. Actually, unang-una, kailangan malaman mo muna kung anong division ang sasalihan mo. We are pertaining to PPSC po muna, no, sir? Yes, ayan. Kasi, depende sa division mo. So, may kanya-kanyang baril siya na pwede doon sa division na yun. Okay po, oo. So, kailangan division. Pag open, kailangan mo ng 1911 na naka-scope, naka-compensator. Oo. Diba? Pag standard, kailangan mo ng high capacity na 1911 as much as possible. Then classic also, you need a 10 round pag gusto mo mag-minor or pag mag-major ka, mag-40 caliber ka. And then production, no? Like now, I'm using a Glock. Yan. So, compare naman sa Glock sir, dahil first time nyo pong gamitin ngayon sa mga previous na standard saka classic, dahil doon po tayo nagtagal. So ano naman po yung feel pagka production division, nagamit po natin ang Glock 17? Well, kakaiba talaga kasi unang-una from the box siya yung baril mo, hindi mo siya pwede masyadong kalikutin, no? Oo. Hindi po pwedeng palambutin yung mga trigger. 3 pounds lang siya. Diba? Tapos hindi ka pwede magpalit ng barrel. Ayan, very limited lang ang pwede mong gawin sa baril mo. Ayan, okay. Ang isang kagandahan naman ito is wala ka masyadong intindihin. Pagkabili mo from the box, halos yun na dapat. Ready for competition na. Hindi katulad ng mga ibang baril na marami pang mga kinukulikot. Ayan, oo. Sir, huling katanungan kasi maraming umidolo sa iyo, kahit ako po. Ina-idol po kita talaga. Ayan, since nag-umpisa po sa shooting. Sir, ilang pong beses mag-practice kayo sa isang linggo? Bakit ganyan po kayo kahusay pa rin mag-join sa shooting competition? Ideal na pagka talagang gusto mong lumaban, minimum ang 3 times a week na training. Ayan, dapat mayroon ka pong sinusundan dapat siguro na routine. After nun, meron kang training na ginagawa. After nun, meron kang physical fitness, may exercise ka in between ng mga training mo. Ayan, yun ang talagang magiging, mas mabilis ang magiging improvement mo. Lalo na kapag decidido kang mag-compete. Ayan, hindi lang po basta pumutok na bara-bara. Kaya po. Sir, any shoutout pa? Baka may gusto po kayo shoutout sa ating mga... So, sa darating na April 25, 26, 27, 28, meron ng Glock invitation. Ayun, nakita ko yun. So, level 3 po yung siya, sir, ano? Yes, level 3. Fire Masu siya, level 3. Ayan, okay. Ayan, okay. Sir Jet, thank you very much sa pagpapawalak po ng ating vlog interview. Salamat po, sir. Thank you po. Ayan. Ayan guys, panoorin natin si ating pambansang idol, the living legend ng practical shooting competition, si Jetro Dionisio. Ayan, wala pa rin kupas, Mabilis pa rin.